Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Welcome sa ating online class. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan 2. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Mga layunin. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang na ihahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman, produkto at hanap buhay, kaugalian at mga pagdiriwang at iba pa. Pag-aralan natin ang mga likas na yaman at produkto sa bawat komunidad. Ang bawat komunidad sa Pilipinas ay biniyayaan ng iba't ibang uri ng likas na yaman. Tayo na nasa kapatagan at mababang komunidad ay mayaman sa mga yamang lupa. Ang mga komunidad na malapit sa mga katubigan ay sagana rin sa yamang tubig. Maraming uri ng yamang gubat at yamang mineral naman ang makukuha sa mga kabundukan. Mga yamang lupa. Halos kalahati ng kabuuang sukat ng Pilipinas ay ginagamit sa pagsasaka. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan sa mga komunidad sa mga kapatagan at lambak sa buong bansa. Ang malawak na kapatagan at lambak ay pinagtataniman ng iba't ibang pananim. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod: palay, kamote, mais, tubo, saging, tabako, kape, pinya, niyog, mangga, gabi, ube at maraming uri ng gulay at prutas. Narito naman ang mga produkto. Ang lambak ng Trinidad sa lalawigan ng Benguet ay kilala bilang Salad Bowl of the Philippines. Dahil dito matatagpuan ang taniman ng iba-ibang uri ng gulay at strawberry. Malalawak na taniman ng tabako ang matatagpuan sa mga komunidad sa Ilocos. Maraming tubo at mais naman ang nanggagaling sa Pampanga at Tarlac. Ang Negros Occidental naman ay tinawag na bangan ng asukal. Asukal ang pangunahing produkto ng Negros Oriental at Negros Occidental. Kilala rin ang lungsod ng Tagaytay sa Cavite sa saging at pinya. Ang mga komunidad naman sa Batangas at Cavite ay nag-aani ng kape. Ang Laguna ay sagana sa lansones. Tanyag naman ang Camiguin sa matamis na lansones. Nangunguna naman ang Guimaras sa matatamis na mangga. Maraming taniman naman ng abaka ang matatagpuan sa Bicol at niyog sa Quezon. Pangunahing produkto na nagagawa mula sa abaka ay bag, pamaypay, tsinelas at sombrero. Sa niyog naman nagmumula ang buko juice, nata de coco at kopra na pinanggagalingan ng langis. Sa mga lalawigan naman sa timog ng Pilipinas, ang Mindanao ay sagana rin sa palay, gulay at prutas na durian, saging at pinya sa Bukidnon at Cotabato. Sa Bukidnon, matatagpuan ang malawak na taniman ng pinya na pag-aari ng Del Monte Philippines at Dole Philippines sa Cotabato. Kilala ang lalawigan ng Bukidnon, Batangas at Masbate sa pag-aalaga ng baka na pinanggagalingan ng karne ng baka. Nangunguna naman ang bayan ng Patero sa Kalakhang, Maynila sa itlog na balut at penoy. Narito naman ang mga yamang gubat. Isa sa hanap buhay sa komunidad na malapit sa kagubatan ay pagtotroso. Matatagpuan sa mga kagubatan ng Pilipinas ang maraming likas na yaman
tulad ng malalaki at matitibay na kahoy, goma at rattan. Iba't ibang hilaw na materyales o raw materials ang nakukuha rito para sa mga pangangailangan natin sa industriya, gamot, pabango, langis at papel. Nangunguna ang mga lalawigan sa Hilagang Cotabato sa mga punong goma. Dito matatagpuan ang Firestone Rubber Plantation at gumagawa ng mga produktong gawa sa goma tulad ng gulong ng sasakyan. Kilala naman ang lalawigan ng Romblon na mayaman sa marmol. Ang marmol ay ginagawang lapida sa patay, lamesa, lababo sa kusina at iba pang bahagi sa paggawa ng bahay. Narito naman ang mga yamang tubig. Sagana ang Pilipinas sa maraming uri ng yamang tubig. Matatagpuan sa bansa ang maraming komunidad ng mga mangingisda. Ang butanding o pating bulik, whale shark, na pinakamalaking isda sa bansa ay matatagpuan sa Donsol, Sorsogon. Ang pinakamaliit naman, ang Pandaka pygmaea, ay makikita sa lawa ng Buhi sa Camarines Sur. Iba pang likas na yaman sa bansa. Ang Pilipinas ay tahanan din ng iba't ibang uri ng prutas na tropikal tulad ng atis, abokado, dalandan, kasuy, langka, lansones, papaya, melon, saging, pakwan, santol, pinya, suha at rambutan. Ang mga mangga ang tinaguriang reyna ng mga prutas sa Pilipinas. Hari ng mga prutas sa kagubatan naman ang durian sa Davao. Narito naman ang mga iba't ibang hanap buhay sa lokasyon ng komunidad. May kaugnayan ang hanap buhay sa lokasyon ng isang komunidad. Mahalagang iangkop ng mga tao ang kanilang hanap buhay sa lokasyon o sa kapaligiran ng kanilang komunidad. Hanap buhay sa komunidad na sakahan. Ang mga naninirahan sa kapatagan, paanan ng bundok, talampas, burol at lambak ay mga magsasaka. Ang pangunahing itinatanim dito ay palay, mga gulay at mga halamang ugat. Nag-aalaga rin sila ng baboy, kalabaw, baka, kambing, manok at kabayo na ipinapastol sa madamong lugar. Hanap buhay sa komunidad na pangisdaan. Maraming pangisdaan sa Pilipinas dahil napapaligiran ito ng katubigan. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa pamayanang pangisdaan. Ang pamayanang ito ay malapit sa dagat, ilog at lawa. Hanap buhay sa komunidad na minahan at kabundukan. May mga komunidad sa paanan ng bundok, kagubatan at sa kabundukan. Pagmimina at pagtutroso ang hanap buhay ng mga tao rito. Hanap buhay sa komunidad na komersyal. Sentro ng negosyo ang komunidad na komersyal. Makikita rito ang mga mall, malalaking tindahan, tanggapan, bangko, hotel, restaurant, department store at supermarket. Ang hanap buhay ng mga tao rito ay kahera, sales lady, salesman, gwardiya, call center agent, at mga empleyado sa mga opisina. Hanap buhay sa komunidad na industrial. Matatagpuan sa komunidad na industrial ang mga pagawaan, pabrika at plantang gumagawa ng sasakyan at mga computer, nagpoproseso ng pagkain, gumagawa ng tela at nagsasalata ng mga pagkain. Mga manggagawa o factory worker, mga skilled worker o may kakayahan sa paggawa ng sasakyan, paggawa ng mga piyesa ng computer at mga electronics ang mga trabaho rito. Hanap buhay sa komunidad na residential. Maaring pagkakitaan sa komunidad na residential ang sari-sari store, barbershop, beauty parlor, karinderya, dental clinic, pet shop, laundry shop, at tindahan ng purified water. Narito naman ang iba't ibang tradisyon at mga kaugalian sa komunidad.
Kilala ang bansang Pilipinas sa mga tradisyon at kaugaliang nagbubuklod sa mga mamamayang Pilipino. May ipagmamalaki ito ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang mga kaugaliang ito ay ang mga sumusunod: pagmamano sa nakatatanda, paggamit ng po at opo, pagdarasal, at pagdamay sa kapwa. Pag-aralan naman natin ang iba't ibang pagdiriwang sa mga komunidad. Carabao Festival sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Tinatawag din itong Pista ng Anihan. Ipinaparada sa bayan ang mga kalabaw na may palamuti habang nakasakay ang mga magsasaka. Sumunod na pagdiriwang ay ang Panagbenga Festival o Baguio Flower Festival. Sa lungsod ng Baguio, kinagigiliwan ng mga turista ang makukulay na float. Nagagayakan ito ng sari-saring bulaklak habang pumaparada sa kalsada. Sumunod naman na pagdiriwang ay ang Mariones Festival sa lalawigan ng Marinduque. Isinasagawa ito tuwing mahal na araw. Ang mga kasali sa parada ay nagsusuot ng maskara at kasuotan ng mga senturyon. Sumunod na pagdiriwang ay ang Sinulog Festival sa lungsod ng Cebu. Sumunod naman ay ang Maskara Festival sa lalawigan ng Negros Occidental sa lungsod ng Bacolod. Nagsusuot ng maskarang nakangiti ang kasali sa parada at sumasali sa street dancing. Nagsusuot sila ng makukulay na kasuotan at sumasayaw sa saliw ng tugtog ng tambol. Sumunod naman na pagdiriwang ay ang Lanzones Festival sa Pulo ng Camiguin. Ang mga karosang ipinaparada ay pinapalamutian ng mga lansones. Nagsusuot ng kwintas at koronang lansones ang kabataang kasali sa parada. At diyan natatapos ang ating aralin. Mga bata, ano muli ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Tama! Mga katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad. Mga bata, sana ay marami na naman kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!